Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 838 hanggang 44. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pond Yaw Spirit, ibigay ang kalahati ng green water sky lotuses at spiritual flesh snow jade roots, at hahayaan kitang mabuhay. Ang malakas na banta ni Francis ay nagulat sa lahat ng naruroon. Ang pinagsamang puwersa ni Wooji at Jane ay halos hindi nakakuha ng 1 kalahating green water sky lotus, at ngayon ay humihingi lang si Francis ng kalahati ng lahat ng lotus at lotus roots. Ang kabuuang halaga ay hindi bababa sa ilang daan. Nang matapos ang kanyang mga salita, "Boo!" Ang isang alon ng tubig ay lumundag mula sa lawa, na nagpapahiwatig ng galit at paghamak ng Yaw Spirit. Emph! Malamig na ngumisi si Francis habang binubuksan niya ang kaliwang linya ng dugo sa mata, at lumabas ang isang lilang arko ng banal na liwanag. Isang nakakatakot at nakakunot na kapangyarihan ng Soul Eye Bloodline ang naging mental energy spike at tumago sa berdeng lawa. Habang umusbong ang spike na ito, ang mga henyo at elite na naruroon ay nakadama ng matinding sakit at matinding pressure, at ito ay isang natitirang shockwave lamang. Ang purple star eyes ni Jane ay nagsimulang manginig ng hindi mapakali, at ang kanyang Soul Eye Bloodline power ay napigilan. Kahit na ang isang mas matandang elite tulad ni Wooji ay nagsimulang makaramdam ng lamig at pagkabalisa. Arg! Isang hiyawan ang nagmula sa berdeng lawa. Boom! 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 Ang mental energy spike ay naglalaman ng kidlat at kulog, na nagsimulang sumabog ng tumusok ito sa kaluluwa ng Yaw Spirit na parang isang kapigatian na bumababa mula sa langit. Ngayong magagamit na ni Francis ang bahagi ng kanyang Emperor Intent, maaari na siyang gumamit ng kaunting halaga ng God Tribulation Lightning. Bilang karagdagan, ang kanyang kaluluwa ay napino ng God Tribulation Lightning, kaya kahit na gumamit siya ng isang normal na pag-atake tulad ng Mental Energy Spike, naglalaman ito ng kapangyarihan at mga batas ng God Tribulation Lightning. Weng Bam! Lumaki ang mga alon sa berdeng pond habang patuloy ang hiyawan sa dimensyon ng kaluluwa. Isang condensed mental energy spike lang ang nasugatan sa kamalayan ng Yaw Spirit. Panoorin habang sinisira ko ang iyong kamalayan. Umungol si Francis. Nakita na niya sa pamamagitan ng Yaw Spirit ng pond. Ang Yaw Spirit ay napakalakas, na dahil sa kung paano ito nabuo. Matapos ang hindi mabilang na mga taon ng pag-iral sa kahangahangang kapaligiran na ito, sa wakas ay nabuo ang sarili nitong kamalayan, at ang lawa na ito ay ang katawan nito. Gayunpaman, kumpara sa hilaw na kapangyarihan nito, hindi alam ng Yaw Spirit kung paano palakasin ang kaluluwa nito. Ang ginawa lang nito ay umupo doon araw-araw. Sa mga tuntunin ng hilaw na lakas, ang Yaw Spirit na ito ay maihahambing sa isang emperor, ngunit hindi man lang ito nakaalis sa lugar ng pond na ito. Bagamat ang kaluluwa nito ay maihahambing sa isang emperor sa laki, ang kalidad, teknik, at ang aktwal na kapangyarihan ay wala pa sa antas ng isang hari na dalubhasa sa daw ng kaluluwa. Sa makatuwid, ang simpleng mental energy spike ni Francis ay nasugatan na ang kamalayan ng Yaw Spirit. Isang transparent na wind lightning eye flame ang nagsimulang mabuo sa kaliwang mata ni Francis. Ito ay isang malakas na hakbang sa pagpatay. Ang mga elemento ng wind lightning eye flame ay perpektong sinalungat ang pond Yaw Spirit. Nakakatakot na apoy ng mata ng soul. Ramdam ni Jane kung gaano kaitikot ang wind lightning eye flame. Ang isang normal na hari ay agad na papatayin nito, at ang kanilang kaluluwa ay mawawasak, na hindi magbibigay sa kanila ng pagkakataong mabuhay muli. Tiwala si Francis na ang suntok na ito ay maaaring makapinsala sa kamalayan ng Yaw Spirit. Kung ito ay naging maayos, maaari pang gumuho ang kanyang kamalayan. Ang tubig sa pond ay nagsimulang manginig, na parang nagpapakita ng takot sa pond na Yaw Spirit. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang pisikal na aspeto nito dahil wala silang magagawa laban sa apoy ng soul eye ni Francis. Panginoon ko, patawarin mo ako. Isang berdeng diyosa na nagpapalabas ng malakas na aura ng tubig ang nagsimulang mabuo sa gitna ng lawa. Ang lahat ng mga henyo at elite sa malapit ay naramdamang hindi makahinga. Aking Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang green water sky lotuses at ang spiritual flesh jade roots.
Ang berdeng diyosa ng tubig ay mukhang lubhang nakikiramay. Dahil sa eksenang ito, napatulala sina Wooji, Jane, at kumpanya. Ginawa nila ang lahat ng makakaya at nakakuha lamang sila ng 1.5 lotes, habang si Francis ay talagang nagawang pilitin ang Pondyao spirit na ibigay sa kanya ang lahat ng lotuses at mga ugat. Kolektahin ang mga samsam ng digmaan. Ang kaliwang mata ni Francis ay nakatutok sa berdeng diyosa ng tubig na nabuo ng berdeng lawa. Nakuha niya ang mga ito ng napakadali. Natarante si Godfrey at hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang mga utos ni Francis ay yumanig sa kanya pabalik sa realidad, at mabilis siyang nagpunta upang kolektahin ang green water sky lotuses at spiritual flesh snow jade roots. Meow meow. Sa isang flash ng silver gray, isang maliit na pusa ang dumaong sa pond at nagsimulang kolektahin ang green water sky lotuses at spiritual flesh snow jade roots. Walang nagawa si Francis. Nakatayo lang siya roon, at isang malamig na kislap ng asol na yelo ang lumitaw sa kanyang mga mata na nagparamdam sa berdeng diyosa ng tubig na tila siya ay tinatakan sa yelo. Bam! 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 Mabilis na sinimulan ni Godfrey at ng maliit na paws ang magnanakaw ang mga samsam ng digmaan mula sa berdeng lawa. Si Wooji at ang kasamang malapit ay natarante at napuno ng selos. Halos mabaliw sila sa kawalan nila. Mayroong napakalaking dami ng green water sky lotuses sa pond, hindi banggitin ang mga ugat. Pagkaraan ng ilang sandali, kalahati ng green water sky lotuses at spiritual flesh snow jade roots ay nakolekta ni Godfrey at ng munting paws ang magnanakaw. Mabuti naman. Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay at pinigilan si Godfrey at ang maliit na paws ang magnanakaw. Masasabi niya na ang green water sky lotuses at spiritual flesh snow jade roots ay may kinalaman sa Pondyao Spirits Foundation. Dahil sinunod nito ang kanyang utos, handa si Francis na buhayin ito. Matapos ayusin ang mga samsam sa digmaan, binilang nila ang bilang ng green water sky lotuses at spiritual flesh snow jade roots na kanilang kinuha, at umabot ito sa halos 700. Francis, lahat ng ito ay sa iyo. Kumuha lang si Godfrey ng 10 green water sky lotus at ilang spiritual flesh snow jade roots. Sa katotohanan, sa antas ni Godfrey, kaunting bilang lamang ng green water sky lotus ang magiging epektibo. Anything after that amount would just be a waste. Kapag naabot ng isa ang Mystic Light Realm o ang Demigod Realm, hindi na nila kailangan lamang ng mataas na dami ng resources, kailangan din nila ng dekalidad na resources. Katulad nito, kung ang mga mapagkukunan ay hindi sapat na mataas ang kalidad, ang isa ay hindi maaaring maging isang emperador kahit na mayroon silang isang buong grupo ng mga mapagkukunan. Ang maraming green water sky lotus na ito ay maaaring lumikha ng isang grupo ng mga Void God Realm King sa labas ng mundo. Si Francis ay may sariling plano. Ang green water sky lotus ay nahati sa mga talulot, dahon, prutas, at buto, na nakatulong sa soul intent, ang pisikal na katawan, at may mga kakayahan sa pagpapagaling. Isa itong walang katulad na kayamanan para sa sinumang nasa ilalim ng Void God Realm. Maaaring gumamit si Francis ng iilan upang pagsamasamahin ang kanyang cultivation at higit na gisingin ang kanyang Emperor intent. Para sa spiritual flesh snow jade roots, marami silang gamit. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis. Ang spiritual flesh snow jade roots ay maaaring lumikha ng isang malakas na katawan. Hindi lang sila mga mortal na katawan na gawa sa laman at dugo. At si Francis ay may 10,000 Divine Thoughts technique na nagbigay daan sa kanya na hatiin ang kanyang isip sa hindi mabilang na mga pag-iisip. Hanggat mayroon siyang sapat na mapagkukunan, maaari siyang lumikha ng isang batch ng Jade Root Bodies, na maaari niyang kontrolin gamit ang 10,000 Divine Thoughts technique. Maaari niyang gamitin ang mga ito para painitan ang kaaway, o maaari niyang gamitin ang mga ito bilang mga suicide bomber, at sa ilang sitwasyon, maaari pa niyang ilipat ang kanyang kaluluwa sa pagitan ng iba't ibang katawan. Ang pinakahuling yugto ay magiging 100,000,000. Ang kanyang pisikal na katawan ay magiging isang lugar na matutuluyan habang ang kanyang kaluluwa ay nananatiling immortal. Siyempre, isa lang itong iniisip ni Francis pagkatapos makuha ang spiritual flesh snow jade root. Palabas na siya ng box. Purple-haired demonic duo, hindi ka ba natatakot na mag-init ang iyong mga kamay pagkatapos kumuha ng napakaraming mapagkukunan para sa iyong sarili?
Hindi maganda ang tingin ni Wooji. Ang mga henyo at elite mula sa Briggs family at Nine Darkness Palace ay may pula o berdeng mga mata habang nakatitig kay Francis. Paano sila magiging handa na makita si Francis na kumuha ng napakaraming mapagkukunan ng mag-isa? Ang isang Green Water Sky Lotus o Spiritual Flesh Snow Jade Root lamang ay magiging isang walang katulad na kayamanan sa labas ng mundo, pabayaan ang higanteng tumpok na nakuha ni Francis. Ano, gusto mong kunin ang ilan sa amin? Isang mapaglarong ngiti ang nabuo sa mukha ni Francis. Natigilan ang lahat. Sinabi mismo ni Francis kung ano ang iniisip nila. Iisipin ng sino mang henyo o elite na magnakaw ng ilang lotus pagkatapos makita ang halagang nakuha ng duo. Gayunpaman, si Wooji at ang kumpanya ay labis na nag-iingat sa lakas ng purple-haired demonic duo. Kung mag-aaway sila, tiyak na hindi nila mapapanatili ang purple-haired demonic duo. Kahit na mas masahol pa, kung ginamit ni Francis ang kanyang tunay na lakas, malamang na ang kanilang dalawang puwersa ay magkakaroon ng napakalaking pagkatalo, at hindi nila ito alam. Ang pinakamahalagang punto ay hindi nila alam ang mga pamamaraan o buong lakas ni Francis. Isang ngiti ang ibinigay ng binata na kulay lila ang buhok sa kanilang paningin. Siya ay tulad ng walang limitasyong karagatan. Walang nakakaalam kung gaano siya kalalim. Magkikita ulit tayo mamaya. Si Francis at Godfrey ay tumakbo sa malayo sa ilalim ng isang layer ng pilak at lila. Katawa-tawa. Ang mapaglarong tono ay halos sumabog si Wooji. Bakit ang daming tattered green water sky lotuses at spiritual flesh snow jade roots dito? Biglang bulalas ng isang henyo. Ang lugar kung saan nakatayo lang si Francis ay puno ng mga punit-punit o sirang piraso ng green water sky lotuses o lante at bulok na spiritual flesh snow jade roots. Sa kabuuan, sila ay substandard. Mabilis. Ang mga henyong naruroon ay agad na nagsimulang makipag-away sa kanila, at nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng dalawang puwersa. May ilang dosenang substandard na lang ang naiwan. Matapos makuha ang lahat ng iyon, malungkot ang ekspresyon ni Wooji habang nagsasalita siya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, siguradong sinasadya ng Moldite na si Francis na iyon. Nakakuha si Francis ng napakaraming walang kapantay na lotus at lotus roots, ngunit nag-iwan siya ng grupo ng mga substandard para sa kanila upang labanan. Para itong isang mayaman na nag-iiwan ng mga tirang pagkain para pag-awayan ng mga pulubi. Isa silang mga bully. Ang demonyong liwanag ay kumislap sa paligid ng katawan ni Wooji. Muntik na siyang mabaliw. Hahaha. Humagalpak sa tawa sina Francis at Godfrey habang lumilipad sila sa ilalim ng layer ng pilak at lila. Makalipas ang 4 na oras, natagpuan ng dalawa ang isang nakatagong kuweba at inilabas ang green water sky lotuses. Francis, kasama ang mga green water sky lotus na ito, malapit na akong makalusot sa mga huling yugto ng Void God Realm. Si Godfrey ay lubos na nagtitiwala. Mabuti. Naglabas si Francis ng buto ng lotus at inilagay ito sa kanyang bibig habang ipinapaikot niya ang kanyang 10,000 divine thoughts at sinimulang pagsamasamahin ang Emperor Intent na kagigising lang kamakailan. 839. Ang green water sky lotus ay may maraming kakayahan. Ang mga talulot, dahon, prutas, at buto ay naging kapaki-pakinabang kahit sa Void God Realm Kings. Si Francis ay unang naglabas ng isang binhi upang pagsamahin ang kanyang kaluluwa. Ang mga talulot, buto, at dahon ng green water sky lotus ay may kakayahang maglinis at maglinis. Maaaring linisin ng binhi ang kaluluwa, at si Francis ay nakakuha ng malaking halaga ng enerhiya mula sa Soul Suppressing Stone, na itinuturing na tulong sa labas, at may ilang mga downsides. Ginagamit na ngayon ni Francis ang mga buto ng lotus upang pagsamahin ang kanyang kaluluwa at alisin ang mga kahinaan na iyon. Perpekto sana kung nakuha ko ang mga green water sky lotus na ito ng mas maaga. Hindi napigilan ni Francis ang buntong hininga habang kumagat siya sa isang talulot na nagbigay ng nakakapreskong aura sa kanyang katawan. Bukod sa mga kakayahan nito sa paglilinis, ang mga talulot ay maaaring tumaas ang estado ng pag-iral at mapupuksa ang mga lason at mga nakatagong pinsala. Makalipas ang kalahating araw, gumamit si Francis ng isang green water sky lotus, at ang kanyang enerhiya ay ganap na napunan. Bahagya siyang nakaramdam ng panghihinayang.
Kung nakuha niya ang Green Water Sky Lotus ng mas maaga, ang kanyang paglilinang at lakas ay maaaring tumaas sa bawat aspeto. Gayunpaman, ngayon na ang lakas ng kaluluwa ni Francis ay nalampasan na ang antas ng mga hari, maaari lamang itong pagsamahin ng binhi, hindi palakihin ang kanyang lakas. Sa kabilang banda, medyo tumaas ang cultivation at soul strength ni Godfrey pagkatapos gamitin ang Green Water Sky Lotus. Malapit nang makapasok si Godfrey sa mga huling yugto ng Void God Realm. Nasa malapit si Francis na pinuprotektahan siya. Mararating ni Godfrey ang mga huling yugto ng Void God Realm humigit kumulang 3 araw mamaya. Binawi ni Francis ang kanyang tingin at nagpasyang dagdagan din ang kanyang lakas bago pumasok sa kailaliman ng Seiya Palace. Pinunit ni Francis ang ilang petals at kinain ang mga ito. Ang mga petals na ito ay maaaring tumaas ng kaunti sa kanyang estado ng pag-iral, ngunit hindi talaga nito matutulungan ang kanyang pinakamataas na ika-4 na antas ng Sacred Lightning Body. Ito ay higit sa lahat dahil ang estado ng pag-iral ni Francis ay mayroon ng matibay na pundasyon na nalampasan ang normal na Void God Realm Kings. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Sunod-sunod niyang kinakain ang mga talulot na naglabas ng malinaw at purong aura na patuloy na maglilinis sa kanyang katawan. Ang epekto ng 1 o 2 petals ay maaaring karaniwan, ngunit paano kung 12-dosenang o kahit daan-daan? Kailangang malaman ng isa na ang bawat Green Water Sky Lotus ay may halos 20 talulot. Sa isang tiyak na punto, ang dami ay ang sarili nitong kalidad. Pagkalipas ng 2 araw, gumamit si Francis ng kabuoang 200 petals, at ang kanyang balat ay kasing lambot ng isang sanggol. Maputi ito at sapat na malambot para magselos ang mga babae. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata habang pumapalibot sa kanyang katawan ang isang patong ng tubig at kidlat. Basag! Sa isang tiyak na punto ng oras, ang mga buto ni Francis ay nagsimulang mag-crack, at isang malabong gininto ang kinang ang nagmula sa mga simbolo ng pilak asul sa kanyang balat. Kakaibang, ang mga buto at katawan ni Francis ay agad na lumaki, at siya ay katulad na ngayon ng isang maliit na gintong asul na higanti. Mas malaki na siya ngayon kaysa sa isang normal na tao. Weng! Isang alon ng malabong gininto ang asul na kidlat ang lumitaw sa paligid ni Francis. Boom! Boom! Sa sandaling ito, gumuho ang kuweba sa paligid ni Francis at nag-iwan lamang ng isang tumpok ng maliliit na itim na bato sa paligid niya. Ang lakas ng katawan. Sa kabilang banda, naramdaman ni Godfrey na malapit ng lumusot, ang kanyang katawan at dugo ay nanginginig habang ang malakas na presyon ay bumaba sa kanya. Sa kabutihang palad, napanatili nila ang isang tiyak na distansya. Basag! Basag! Nagsimulang magkontrata ang katawan at laman ni Francis. Maaari siyang mag-transform sa laki ng isang 9 na taong gulang na bata, ngunit ang kanyang aktwal na hitsura ay hindi magbabago. Weng! Ang isang layer ng malabong ginto at asul ay nagsimulang maging mas maliwanag, at ito ay halos nagkatotoo habang ang isang hadlang ay nabuo sa paligid ng katawan ni Francis. ika-5 antas ng Sacred Lightning Body. Baka sa mukha ni Francis ang tuwa at saya. Ilang oras na ang nakalipas, ang nabuhay na bata na si Demigod ay nagawa lamang na maabot ang unang bahagi ng ika-5 antas ng Golden Kun Sacred Body kahit na sa tulong ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Siya ay isang maliit na tier na mas mataas kaysa sa kasalukuyang antas ni Francis, ngunit ang Golden Kun Sacred Lightning Body ni Francis ay mas advanced at may mas potensyal. Ang kumpiyansa ni Francis ay tumaas ng husto pagkatapos maabot ang ika-5 antas ng Golden Kun Sacred Lightning Body. Kahit na hindi ginagamit ang kanyang True Yuan o ang kanyang Eye Bloodline, magagawa niyang sugpuin ang normal na Void God Realm Kings na may purong pisikal na lakas. Gayunpaman, ang Sacred Lightning Body ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng lakas, ito rin ay nagbigay sa kanya ng malakas na depensa, konstitusyon, at bilis ng pagbawi. Maaaring sabihin na ang ika-5 antas ng Sacred Lightning Body ay maihahambing sa mga unang yugto ng Immortal Body. Kung walang sapat na kapangyarihan, siya ay karaniwang hindi masusugatan. Makalipas ang 4 na oras, lumitaw ang isang surge ng magnificent power sa paligid ng parehong lugar at nagdulot ng mga pilak at purple na guhit ng liwanag na alloy sa hangin. Ang isang masamang aura ay agad na naging dahilan upang bumagal ang kalapit na Heaven Earth Yuan Chi, at maging ang God's Forbidden Array sa malapit ay nagsimulang manginig. Ham!
Nagpakita si Francis ng kakaibang hitsura. Hindi dahil nakalusot si Godfrey, kundi dahil sa tanawin pagkatapos niyang makapasok. Kailangang malaman ng isang tao na ang Seiya Palace ay may makapangyarihang mga batas na pumipigil sa lahat ng uri ng enerhiya, ngunit ang paglusot ni Godfrey ay talagang nagparamdam sa God's Forbidden Array. Dahil dito, napaisip si Francis. Tagumpay. Ang lilang buhok ni Godfrey ay naging mas masama, at ang kulay lila at dugong gasuklay na buwan sa kanyang noo ay naging mas maliwanag. Ang bawat paghinga at pagbuga niya ay tila nagliliwanag ng pinakamataas na kapangyarihan na maaaring gumuho ng normal na True Yuan. Nagulat si Francis sa kanyang nakita. Ang Evil God Crystal ay ganap na sumanib sa spatial domain ni Godfrey, at ito ay sumanib pa sa pundasyon ng kanyang True Yuan dimension. Ang spatial na kapangyarihan ni Godfrey ay isa na ngayon sa kapangyarihan ng Evil God Crystal. Sa puntong ito, mas malakas si Godfrey kaysa kay Wuji mula sa Nine Darkness Palace. Kahit si Francis ay walang kumpiyansa na talunin siya nang hindi ginagamit ang kanyang kaliwang eye bloodline at ang kanyang Emperor intent. Godfrey, congratulations! Ang iyong lakas ay sapat na para ikaw ay nasa top 20 ng Great Gun Imperial Genius Rankings. Ngumiti si Francis habang binabati. Ang lakas ni Godfrey ay nasa rank 100 lang ng Imperial Genius ranking nang pumasok siya sa Divine Illusion Dimension. Naabot ko ang mga huling yugto ng Void God Realm ng mas maaga kaysa sa inaakala ko. Ang lahat ng ito ay dahil sa Evil God Crystal at Junior Martial Brother Zhao. Hindi napigilan ni Godfrey na maging medyo komplikado nang dumapo ang kanyang tingin kay Francis. Kung hindi niya nakilala si Francis, hindi siya makakatagpo ng ganoong kapalaran o patuloy na lalakas. Umiling si Francis. Noong una siyang pumasok sa Divine Illusion Dimension, kailangan niya ng grupo para lang mabuhay, ngunit sa kabutihang palad, nakilala niya si Godfrey at ginamit niya ang King level strength at space techniques para mabuhay. Sa isang tiyak na antas, masasabi ng isang tao na pinahintulutan ni Francis si Godfrey na makamit ang kanyang kasalukuyang mga resulta, ngunit ganoon din ang ginawa ni Godfrey para kay Francis. Sila ay ang perpektong duo. Ngayon, parehong may kakayahan sina Francis at Godfrey na mag-isa kung gusto nila. Ang Sacred Lightning Body ni Francis ay lumampas sa ika-4 na antas, kaya wala siyang anumang kahinaan at hindi na kailangan ng proteksyon ni Godfrey. Francis, nararamdaman ko ang pinagmumula ng kapangyarihan mula sa kaibuturan ng Seiya Palace na nagpapatawag sa akin. Nag-alinlangan si Godfrey bago tuluyang nagsalita. Nang marinig iyon, isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Francis. Ang Evil God Crystal ay malamang na nabuo ng sinaunang Diyos na si Seiya upang patatagin ang pagkasira ng Black Serpent Dragon. Gayunpaman, gaano man kalakas ang selyo, ito ay naging mahina pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon. Sina Francis at Godfrey na kinuha ang Evil God Crystal palayo ay bahagyang nagpasulong ng hindi maiiwasang pasulong. Godfrey, bagamat nagsimula kang sumanib sa kapangyarihan ng Evil God Crystal, hindi pa rin nagbabago ang ugali mo. Kung susundin mo ang pagpapatawag na ito, maaari kang maging mas malakas, ngunit ang panganib ay halos hindi maisip. Marahil sa huli, lahat ng ito ay walang resulta, babala ni Francis. Ang pagpapatawag ay malamang na naiwan ang kapangyarihan ng sinaunang Diyos na si Seiya o isang bagay na may kaugnayan. Si Godfrey ay may dalawang pagpipilian ngayon. Ang isa ay walang gagawin. Sa tulong ng Evil God Crystal, ang potensyal ni Godfrey ay tumaas ng husto, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay bago maabot ang Heavenly Divine Realm. Ang kanyang kasalukuyang kinabukasan ay maaaring hindi mas mahina kaysa sa Demigod Cain sa kanyang tuktok. Ang pangalawa ay ang pagsunod sa pagpapatawag, ngunit ang panganib na kasangkot ay hindi maisip. Pagkatapos ng lahat, ang Evil God Crystal ay isang kapangyarihan na pag-aari ng mga Diyos, at ang lugar na ito ay isang palasyo ng Diyos. Ang kapangyarihan ng mga Diyos ay hindi isang bagay na maaaring isipin ng mga mortal. Higit pa rito, si Seiya ay isang masamang Diyos. Hindi siya mabait na tao. Huminga ng malalim si Godfrey habang patuloy na nagbabago ang kanyang ekspresyon. Ang susunod niyang desisyon ay magpapabago sa kanyang buhay. Sa totoo lang, napakaswerte na ni Godfrey na hindi binaluktot ng Evil God Crystal ang kanyang saloobin, at tinulungan siya ni Francis sa bagay na iyon.
Sa puso ni Godfrey, si Francis ay isang bundok na hindi malalampasan. Junior Marshall Brother Hanford, gumawa ka ng milagro ng makaligtas sa pursuit of death, at binuhay mo pa ang demigod Cain. Kung tutulungan mo ako, tulungan mo ako hanggang sa wakas. Yumuko si Godfrey kay Francis ng may pasasalamat at pag-asa. Ikaw ang gumawa ng desisyon. Isang malakas na pisikal na puwersa ang lumitaw mula sa katawan ni Francis at pinigilan si Godfrey sa pagyuko. Sinasabi sa akin ng instinct na ang pagpapatawag ay makapagbibigay daan sa akin na maabot ang rurok ng buhay at maaaring mahawakan pa ang domain ng mga Diyos. Huminga ng malalim si Godfrey nang lumitaw sa kanyang mga mata ang matinding pagnanais para sa kapangyarihan. Ang nasasakupan ng mga Diyos. Maging si Francis ay bahagyang naantig. Fine, this is your choice. Tutulungan kita. Sumang-ayon si Francis. Sa totoo lang, mas inisip pa niya ito kaysa kay Godfrey. Kung susundin niya ang pagpapatawag ni Godfrey, maaaring malaman niya ang ilang mga lihim tungkol sa domain ng mga Diyos sa kaibuturan ng Seiya Palace. Sa labas ng Seiya Palace. Ito ay naging mas kawili-wili. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay umikot sa hangin at nagsimulang bumulong sa sarili. Ang domain ng mga Diyos ay hindi isang bagay na maiisip ng mga langgam na ito. Gayunpaman, sa dalawang brats na iyon, ang isa ay sumanib sa Evil God Crystal, at ang isa ay muling binuhay ang isang demigod. Hindi sila dapat maliitin. 804 na po. Sina Francis at ang bagong advance na Godfrey ay pinagsama-sama ang kanilang mga pundasyon para sa isa pang kalahating araw bago makipagsapalaran patungo sa kaibuturan ng Seiya Palace. Dahil gumamit sila ng 3 araw para makalusot, baka medyo nasa likod sila ng ibang mga henyo at elite. Sure. Isang layer ng makapangyarihang silver at purple ang tumakip sa duo habang sila ay gumagalaw sa himpapawid ng may napakabilis na bilis. Ang duo ay nakatagpo ng maraming tukso sa daan. Maraming mga normal na bagay sa loob ng palasyo ng Diyos ay bihira sa labas ng mundo. Ang ilang mga bagay ay mga bagay na maaari lamang nilang pangarapin. Sina Francis at Godfrey ay hindi nang ahas na manatili para sa alinman sa mga normal na kayamanan. Kukunin lang ng dalawa ang pinakamahalagang kayamanan. Makalipas ang kalahating araw, pumasok ang dalawa sa kailaliman ng Seiya Palace. Isang malaking grupo ng mga nakamamanghang gusali ang nakita. Ang mga ito ay konektado sa pamamagitan ng mga walkway o tulay, at karamihan sa mga ito ay madilim na kulay. Dark purple at dark red ang bumubuo sa karamihan. Sa pinakasentro ng mga gusaling ito ay isang lilang kristal na tore na bumaril sa langit. Ito ay nabuo mula sa hindi mabilang na mga lilang jade na bato. Isang napakalaking pressure ang mararamdaman mula sa Purple Crystal Tower kahit sa malayo. Ang tunay na yuwa ng ilan sa mga tagalabas sa malapit ay nagsimulang manginig. Hindi sila nang ahas na lumaban-laban sa Purple Crystal Tower kung hindi ay tataas ang pressure. Wow! Isang gwapong lalaking nakasuot ng baluti ang nagluwa ng isang subo ng dugo habang ang kanyang mukha ay pumuti. Young Sir Chi, huwag labanan ang puwersa ng Purple Crystal Tower. Bulalas ng isang balbas na matanda sa malapit. Ang gwapong lalaking nakasuot at ang matanda ay parehong nakarating sa Void God Realm. Ang dating ay isang domain-level king. Ang grupong ito ay nagmula sa Grand Duke Kiss Palace, na matatagpuan sa isa sa 18 probinsya ng Great Gunlord Dynasty. Ang Purple Crystal Tower na iyon ay malamang na nauugnay sa core ng Seiya Palace. Ang bawat isa sa mga purple na kristal na bato na bumubuo dito ay hindi bababa sa maihahambing sa isang substandard na God Crystal. Natigilan ang balbas. Ang elder na ito ay isang half-step king mula sa Grand Duke Kiss Palace, ngunit pagkatapos na makapasok sa Divine Illusion Dimension, at sa particular na Seiya Palace, sa wakas ay nagawa niyang makapasok sa Void God Realm. Karamihan sa mga elite na pumasok sa Divine Illusion Dimension ay gumawa ng isang uri ng pambihirang tagumpay. Pagkatapos ng lahat, ang mga maaaring pumasok ay mga elite ng mas lumang henerasyon at walang katulad na mga henyo ng nakababatang henerasyon. Nasa likod na tayo ng Sky Suspension Palace at ng mga imperial. Uminom ang batang Sir Chi ng isang patak ng mahalagang likido na nakuha niya sa Seiya Palace, at ang kanyang mga sugat ay nagsimulang gumaling ng mabilis. Mas makinis pa ang balat niya kumpara kanina.
Ang mga elite ng Grand Duke Kiss Palace ay muling inayos ang kanilang mga sarili bago maingat na nag-scout pa. Ang lahat ng puwersa sa Seiya Palace ay nakatagpo ng ilang uri ng panganib. Bagamat ang mga panganib na ito ay malamang na napaka-normal para sa Seiya Palace, ito ay lubhang nakamamatay para sa mga tagalabas. Halimbawa, ang nakalalasong dulo ng isang halaman o isang random na maruming puddle ng tubig sa lupa ay maaaring pumatay sa kalahating hakbang ng mga hari at maging ang mga tunay na hari. Sa makatuwid, ang lahat ng puwersa ay maingat at maingat habang sila ay sumusulong. Sa sandaling ito, dalawang figure na nababalutan ng lila at pilak na liwanag ang nakarating sa kailaliman ng palasyo. Purple-haired demonic duo. Ang mga mula sa palasyo ni Grand Duke Chi ay umuungal nang ipakita nila ang mga hitsura ng puot at gulat. Agad na lumitaw ang hangarin sa pagpatay sa mukha ni Young Sir Chi at ng balbas na elder habang nagpapalabas sila ng magnificent power at umatake. Mga magnanakaw, saan sa tingin nyo pupunta? Ang nakasuot ng armor na si Young Sir Chi ay umungal habang nangunguna siya ng may puot at galit. Shua! Sa isang kislap ng pilak at lila, sina Francis at Godfrey ay dumaong sa isang pavilion na may mga nalilitong ekspresyon. Purple-haired demonic duo, ninakawan mo at tinambangan ang palasyo ni Grand Duke Chi at pinatay ang dalawa sa ating mga disipulo. Paano mo babayaran iyon? Sabi ng may balbas na matanda sa malalim na tono. Plunder. Ambush. Nagkatinginan sina Francis at Godfrey na may pagkalito. Bagamat nagnakaw sila mula sa maraming puwersa, hindi nila naaalala ang pandarambong mula sa palasyo ng Grand Duke Chi, at pagkatapos na makapasok sa Seiya Palace, sina Francis at Godfrey ay hindi nagnakaw ng anuman mula sa sinuman. Kahit gaano pa sila kalakas, ayaw nilang masaktan ang bawat puwersa dito. Sa sandaling ito, ang lalaking nakasuot ng sandata at ang balbas na elder ay sumugod mula sa dalawang panig. Nakakasilaw na bituin sa langit. Itinulak ng lalaking nakasuot ang sibat na hawak niya, at tila sumasabog ang mga bituin sa langit. Napuno ang hangin ng nakakapanghinayang aura. Ang simpleng tulak na ito ay naglalaman ng malamig at mabigat na spatial power. Sa mga tuntunin ng lakas, itong Young Sir Chi na nakasuot ay malapit kay Wuji. Siya ay naging mas malakas sa Divine Illusion Dimension. Petty Tricks. Isang batang may kulay ube na buhok na nakaitim ang nakipagsagupaan laban kay Young Sir Chi na may maliwanag na kislap ng lila at pilak. Isang halos materialized na purple and silver spatial domain ang nabuo at naglabas ng masamang kapangyarihan na maaaring magbago sa mga ekspresyon ng kahit na mga emperador. Bam! 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 Ang dalawang figure at spatial na sukat ay nagsagupaan sa hangin. Hindi maganda. Bulalas ng batang si Sir Chi habang nilalamon ng masamang kapangyarihan ang kanyang tulak. Lila at pilak na spatial blade ay nilaslas. Weng ding! 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 Napilitan ng batang si Sir Chi na umatras habang kumukupas ang kulay ng mabituing liwanag sa paligid niya. Naiwan din ang mga gasgas sa kanyang baluti. Kung hindi dahil sa halos 7-grade armor na nagpoprotekta sa kanya, mawawalan siya ng isang layer ng balat kung nakaligtas man siya. Kasabay nito, natapos din ang away ni Francis at ng balbas na elder. Bastos ka! Naghagis ng simpleng suntok si Francis at nagpakawalan ng maningning na gininto ang asul na sinag na kumikinang sa mga arko ng kidlat. Boom! Napuno ng mabigat na pakiramdam ang hangin, parang may malaking bundok na bumababa. Arg! Ang balbas na elder na kamakailan lamang ay nakarating sa Void God Realm ay sumigaw ng ang kanyang magnificent power ay nabasag, at siya ay nahulog na parang sirang saranggola. Napapaso ang buong katawan niya. Sa isang suntok lang, malubhang nasugatan ni Francis ang balbas na elder sa kanyang sacred lightning body na nag-iisa. Ang mga dumarating na half-step na hari mula sa Grand Duke Kiss Palace ay nakahinga ng maluwag ng maputi ang kanilang mga mukha. Sa isang palitan lang, natalo si Young Sir Chi at ang balbas na elder. Sa partikular, ang Void God Realm na may balbas na elder ay nasugatan ng isang Great Origin Core Realm na may purple-haired na kabataan.
Grand Duke Kiss Palace, kung hindi mo kami bibigyan ng magandang paliwanag, huwag mo nang isipin ang pag-alis dito ng buhay, malamig na ngumisi si Godfrey. Ang duo ay natarante sa mga aksyon ng Grand Duke Kiss Palace. Purple-haired demonic duo, may malaking panganib sa harapan natin at lahat tayo ay nasa iisang bangka, ngunit kayong dalawa ay hindi nagbago at umaatake pa rin sa mga tao. Ang balbas na elder ay umupo mula sa lupa at sinabi sa isang malungkot na tono. Atake! Kailan tayo umatake? Tanong ni Godfrey. Tumayo si Francis sa gilid na nakakunot ang mga kilay habang nagsimulang mag-isip. Huwag mo kaming subukang linlangan. 2 araw ang nakalipas, noong sinusubukan naming kumuha ng Skydew water, tinambangan nyo kaming dalawa. Kayong dalawang magnanakaw. Makikilala ko kayo kahit maging alikabok kayo. Ang mga mula sa Grand Duke Kiss Palace ay nagalit. Sigurado silang lahat na sinalakay sila ng purple-haired demonic duo. Purple-haired demonic duo, hindi lang isa o 2 puwersa ang inatake mo. Aalisin namin kayong dalawa kapag dumating na ang lahat. Ang mga taong ito ay galit at puno ng puot, ngunit hindi sila nang ahas na umatake. Nagkatinginan sina Francis at Godfrey at naramdamang may mali. Purple-haired demonic duo, mamatay. Halos 10 figure ang lumitaw sa isang walkway na hindi kalayuan. Ang mga pinuno ay 2 hari. Ang isa ay isang kabataang nakasuot ng itim na damit at ang isa ay isang kaakit-akit na dilag na may asul na buhok. Ito ay ang Jiang family. Ito si Clyde at ang numero 1 kagandahan ng Jiang family, Fiona. Ang mga mula sa Grand Duke Kiss Palace ay nagpahayag ng mga masasayang ekspresyon. Si Francis at Godfrey ay nakipag-away sa Jiang family noon, kaya masasabing pamilyar sila sa isa't isa. Gayunpaman, ang numero 1 kagandahan na ninakaw ni Francis ay isa na ngayong hari. Nang mabaygo ang kanilang orihinal na plano, nagpa siya ang Jiang family na sumuko sa pagpatay sa purple-haired demonic duo. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay pinagbantaan ng Black Destruction Serpent Destruction, kaya lahat sila ay nasa parehong bangka ngayon. Purple-haired demonic duo. Kinagat ng asul na buhok na si Fiona ang kanyang mga labi. Kinuha mo ang aking Water Mother Essence noon, at tinambangan mo ang Jiang family pagkatapos pumasok sa Seiya Palace, pinatay at pailay ang 2 sa kanila at ninakaw ang 5 Mystic Heavy Water na sa wakas ay nakuha natin. Francis, Godfrey, aalisin namin kayong mga bastard bago namin harapin ang panganib ng Black Destruction Serpent Dragon. Lumipad si Clyde mula sa kabilang panig at inatake ni Pincer ang 2. Naguguluhan pa rin sina Francis at Godfrey. Ang 2 ay hindi nagdulot ng anumang gulo pagkatapos pumasok sa Seiya Palace. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay pinagbantaan ng Black Serpent Dragon, at alam pa rin ni Francis ang kahalagahan ng higit na kabutihan. Mag-retreat tayo sa ngayon. Parehong may naramdaman sina Francis at Godfrey. Whoosh! Whoosh! Mabilis na umatras ang 2 sa ilalim ng isang layer ng pilak at lila. Bumalik ka rito. Sina Clyde, Fiona, at ang nakabaluti na Young Searchy ay sinubukan silang pigilan. Bam! 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 Isang masamang lilang pilak na liwanag ang pumuno sa hangin. Kasabay nito, isang nangingibabaw na pisikal na puwersa ang dumurog tulad ng Mount Tai at nagpagulong-gulong ang dugo ng lahat. Boom! 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 Napaatras lahat ang 3 hari. Tumulo ang dugo mula sa bibig ni Fiona kaka-rating lang niya sa Void God Realm at ang kanyang mukha ay naging puti-putla. Ang lakas ng purple-haired demonic duo ay nagiging mas dakila. Natigilan ang 2 puwersa. Mukhang nagtitimpi ang demonyong duo na iyon kanina. Kumikislap ang mga mata ng matanda na may balbas na nasugatan ng maging mataimtim ang kanyang ekspresyon. Whoosh! 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 Ilang sandali pa, 10 o 20 figure ang lumipad mula sa isang katapat na gusali. Sky Suspension Palace. Ang mga mula sa Jiang family at Grand Duke Kiss Palace ay napuno ng kagalakan, ngunit ang mga reinforcement na ito ay isang hakbang na huli na. Ang purple-haired demonic duo ay nawala na parang mga multo. Late na tayo.
Mukhang naramdaman tayo ng purple-haired demonic duo at maaga silang umalis. Umakyat ang tatlong kinghenyo mula sa Sky Suspension Palace sina Weston, Senior Marshal Brother Hugh, at ang babaeng naka-apricot robe. Malamig ang mga mata ng tatlong haring ito. Parang iniisip ng purple-haired demonic duo na nabuhay sila ng masyadong mahaba. Kahit hindi sila nagtagumpay, naglakas loob pa silang tambangan ng Sky Suspension Palace. Malamig ang mukha ng babaeng nakasuot ng apricot. Huwag kang mag-alala, ako mismo ang papatay sa demonyong duo na iyon. Ang layunin ng pagpatay at galit ay lumitaw sa matikas na mukha ni Weston sa unang pagkakataon. Isang banal na liwanag ang tila bumaril sa kanyang mga mata, at ito ay may kakayahang maghiwa-hiwa sa kalawakan at maputol ang lahat ng layunin. Layunin ng emperador. Ang layong ito ay tila mas malakas kaysa sa normal na layunin ng emperador. Ang mga ekspresyon ng mga mula sa pamilya Jiang at Grand Duke Kiss Palace ay napuno ng pagkabigla, habang ang mga mula sa Sky Suspension Palace ay hindi nagulat. Kung hindi dahil sa katotohanang nagpasya si Junior Marshal Brother Weston na pigilan ang sarili, naging Emperor na sana siya bago siya pumasok sa Divine Illusion Dimension, mahinahong sabi ni Senior Marshal Brother Hugh, at ang mga mula sa Jiang family at Grand Duke Kiss Palace ay nagpahayag ng mga masasayang ekspresyon. Sa sobrang lakas ni Weston, napakasimpleng haharapin ang purple-haired demonic duo. 841. Whoosh! Whoosh! Isang layer ng purple at silver ang nagdala kina Francis at Godfrey sa mga tulay, walkway, at iba pang mga landa sa kailaliman ng Seiya Palace. Ang kapangyarihan ng kasalukuyang spatial na kakayahan ni Godfrey ay hindi maihahambing sa nakaraan. Para siyang isda sa tubig sa masalimuot na tanawing ito. May naramdaman si Francis, at kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang makapangyarihang layunin na tila kaya nitong humampa sa anumang bagay sa landas nito ay lumitaw sa lokasyon kung saan sila nag-away ilang sandali ang nakalipas. Ang aura ng layong ito ay umabot na sa pagiging perpekto. Layunin ng emperador. Bahagyang bumagal si Godfrey habang napuno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, at hindi nagtagal ay kumalma si Francis habang bumubulong sa sarili, tulad ng inaasahan sa isang walang katulad na kababalaghan mula sa isang 4-star power. Si Weston. Binuo din niya ang Emperor Intent. Hindi maitago ni Godfrey ang pagkagulat sa kanyang mukha. Si Weston ay ikapito lamang sa ranggo ng Imperial Genius. Kung napakalakas na niya, mahirap isipin kung gaano kaitikot ang top 3. Siyempre, kung ang lahat ng mga henyo na pumasok sa Divine Illusion Dimension ay makakaalis ng ligtas, medyo magbabago ang ranking ng Imperial Genius. Hindi lang Emperor Intent naging Emperor na siya. Napabuntong hininga si Francis. Nang magtipon sila sa crater na Hugis Dragon, siniyasat ni Francis si Weston at nalaman na ang kanyang aura ay napakalapit sa isang Emperor, at sinadya niyang itago iyon. Void God Realm Emperor. Medyo hindi ito tinanggap ni Godfrey. Ang isang 20-something Emperor ay hindi maisip sa Kang Ocean. Maging ang left-eyed Heavenly Emperor sa kanyang peak ay nakarating lamang sa gitnang yugto ng Void God Realm. Nakabuo siya ng pinakamataas na layunin ng Emperor, ngunit hindi iyon nangangahulugan na siya ay naging isang aktwal na emperador. Umalis sa ilalim ng aking mga direksyon, sabi ni Francis sa malalim na tono. Naramdaman niya ang malakas na aura na papalapit at sinusubaybayan sila. Hindi gustong makipag-away ni Francis sa isang emperor sa ngayon. Walang papayag kung wala silang makukuha mula rito, at kailangan pa ring malaman ni Francis kung bakit napupuot sa kanila ang napakaraming puwersa at gustong patayin sila. Sino ang nagpapanggap na tayo? Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Francis. Ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang galit sa kanyang mukha mula nang pumasok siya sa Divine Illusion Dimension. Ang Jiang family at ang Grand Duke Kiss Palace ay tila hindi kumikilos. Whoosh! Whoosh! Ang bilis ng lilang at pilak na liwanag ay umabot sa ibang antas. Bam! Bam! Whoosh! Habang nasa daan, inilipat ni Francis ang kanyang pisikal na puwersa at mga diskarte ng Soul Dao upang alisin ang ilan sa kanilang mga natitirang aura.
Medyo alam ni Francis ang tungkol sa pagsubaybay dahil sa pursuit of death. Patuloy siyang hinahabol tapos siya pa ang humahabol sa iba. Hindi lang niya inalis ang mga aura nila, gumawa pa siya ng mga peking aura. Halos ang tagal bago gumawa ng tsaa, nawala ang malakas na aura ng Emperor mula sa likuran. Nagpakawala ng hininga si Godfrey. Ang kanyang kapareha ay talagang karapat-dapat na maging left-eyed Heavenly Emperor na nagpasindik sa Kang Ocean. Napakadali nilang naitapon si Weston. Ang kasalukuyang sitwasyon ay napakasama para sa atin. Halos lahat ng puwersa na pumasok sa Seiya Palace ay ating mga kaaway ngayon. Ang ekspresyon ni Francis ay solemne at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging saplada. Sa pag-iisip tungkol dito, nanginginig ang anit ni Godfrey. Bawat 3-star at 4-star force sa Seiya Palace ay laban sa kanila. Sino ang nangahas na magpanggap na tayo? Anong mga benepisyo ang makukuha nila kapag lahat tayo ay pinagbantaan pa rin ng Black Serpent Dragon? Hindi maiwasan ni Godfrey na mag-isip. Unang inisip ni Francis si Jiu Wuji mula sa Nine Darkness Palace, ngunit ang awayan sa pagitan nila ay tungkol lamang sa mukha at ilang kayamanan. Hindi pa umabot sa yugto kung saan dapat mamatay ang isang panig. Pagkatapos ng lahat, ang Black Destruction Serpent Dragon ang kanilang tunay na kaaway. Ayon sa Loika, walang sino man ang dapat magkaroon ng motibo upang gawin ito. Kumislap ang mga mata ni Francis. Tumango si Godfrey. Kahit na ang mga dipantaong eksperto ay walang motibo na gawin ito dahil ang panloob na salungatan ay hindi mabuti sa sinuman sa ngayon. Sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan nagkaroon ang lahat ng pagkakataong mabuhay laban sa Black Destruction Serpent Dragon. Baka alam ko ang sagot. Hindi nagsalita si Francis dahil ang anumang komunikasyon ay mararamdaman ng Black Destruction Serpent Dragon, ngunit ang kanyang tingin ay nagsabi kay Godfrey ng ilang impormasyon. Nagsimulang mag-isip si Godfrey. Whoosh! Whoosh! Lumapag ang dalawa malapit sa isang tulay, at may isang berdeng lawa sa ibaba kung saan naglalaro ang mga isda. Sa sandaling ito, isang grupo ang lumakad mula sa isang gusali na hindi kalayuan. Hindi ako naniniwalang gagawin ito ni Brother Francis. Ang malamig na boses ng isang babae ang umalangaw-ngaw mula sa grupo. Ang kanyang boses ay lubhang mapagpasyahan. Angelica, nakita naming lahat. Tinambangan kami ng purple-haired demonic duo mula sa likod at paile ang dalawang disipulo ng Duanmo family. Isa sa kanila ang kapatid ko. Galit na sabi ng isang lalaking naka-black robe. Nagningning ang magnificent power mula sa kanyang katawan habang kumukulo ang kanyang emosyon. Parang naging hari lang siya kanina. Angelica, Duanmo Yu, ano man ang mangyari, hindi tayo mag-aaway, sabi ng matanda na nakasuot ng berdeng damit. Ang grupong ito ay mula sa Duanmo family, isa sa 8 big families. Kung ikukumpara bago sila pumasok sa Divine Illusion Dimension, ang Duanmo family ay may isa pang hari, ngunit ang taong may pinakamalakas na aura ay ang mala-diyosa pa rin na si Angelica. Ang kanyang aura ay malapit sa isang peak-tier king. Angelica. Sa ilalim ng tulay, naging malungkot ang ekspresyon ni Francis. Hindi na niya ito kinaya. Hindi niya akalain na tambangan pa ng peking purple-haired demonic duo ang Duanmo family. Seng! Sa isang iglap, lumitaw si Francis sa harap ng grupo mula sa Duanmo family na may ligaw na lilang buhok na umiihip sa hangin. Francis! Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Godfrey. Hindi niya akalain na ihahayag ni Francis ang kanyang sarili, ngunit mabilis siyang sumunod sa likuran. Kailangang malaman ng isang tao na ang pamilya Duanmo ay may 3 hari, at ang lakas ni Angelica ay hindi nasusukat. Higit pa rito, lahat ng puwersa ay maaaring makipag-usap sa isa't isa sa kaibuturan ng Seiya Palace. Purple-haired demonic duo. Ang mga mula sa pamilya Duanmo ay napuno ng galit at layuning pumatay. Ang dalawang ito ay masyadong mayabang. Hindi lang sila kanina lang tinambangan, lumalabas na sila sa harap nila. Ang unang naisip ng matanda na nakasuot ng berdeng damit ay pigilan ang dalawa at humingi ng tulong sa Sky Suspension Palace, sa mga imperial, at sa iba pang puwersa. Angelica.
Dahan daw ang ipinadala ni Francis ang isang palad patungo sa grupo mula sa pamilya Duanmo. Nanginig ang mga katawan ng lahat mula sa pamilya Duanmo, at naging magulo ang kanilang mga kamalayan. Nagsimulang lumabo ang lahat nang makarating sila sa isang maulap na lungsod ng mga ilusyon. Karamihan sa mga tao ay hindi maayos na makontrol ang kanilang mga katawan, at ang kanilang mga pandama ay nag-ulo. Kahit na ang isang mas matandang hari tulad ng nakatatanda sa berdeng damit ay halos hindi makabuo ng isang nagtatanggol na hadlang, ngunit ang mga mensahe na sinubukan niyang ipadala sa dimensyon ng kaluluwa ay parang mga bato na lumulubog sa karagatan. Sa isang palad lang, ang lahat mula sa Duanmo family ay nahulog sa illusion maze domain ni Francis. Anong malalim na pamamaraan? Hindi maiwasan ni Godfrey na humanga. Si Angelica lang ang hindi naapektuhan ng illusion maze domain. Puno ng pagtataka ang kanyang mukha habang sinulyapan niya ang mga elite ng Duanmo family na paikot-ikot. Ikaw ang tunay na Kuya Francis. May kumpiyansa na sabi ni Angelica habang nakikita ang saya sa kanyang mukha. Nakataas ang isang kamay sa ere ng purple-haired youth na nasa harap niya habang ginagamit niya ang illusion maze domain para paligiran ang lahat mula sa Duanmo family. Angelica, tinambangan din ng peking purple-haired demonic duo ang Duanmo family. Tanong ni Francis. Magkamukha silang dalawa, tumango si Angelica at sinabi. Nang marinig niya ang salitang, peke, nagpakawala siya ng hininga. Maaari mo bang likhain muli ang nangyari? Tumigil si Francis. Kapag naabot ng isa ang Void God Realm, ang kanilang mga kaluluwa ay magiging lubhang malakas, at magagawa nilang muling likhain ang isang bagay mula sa kanilang mga alaala. Ikinaway ni Angelica ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang purple na screen sa hangin. Weng! Lumitaw ang mga imahe sa purple na screen. Sa simula, ang pamilya Duanmo ay nakikipaglaban sa isang alon ng mga baging, at mayroong ilang mga prutas sa mga baging. Ang mga baging na ito ay napakahirap, at si Angelica ang pangunahing puwersa laban dito. Gayunpaman, nang sila ay kukuha ng mga prutas. Sure! Sa isang flash ng purple at silver, dalawang purple-haired figure ang lumundag. Paano ito posible? Kapansin-pansing nagbago ang mga ekspresyon ni na Francis at Godfrey. Ang duo na tao sa larawan ay eksaktong kapareho ni na Francis at Godfrey. Napakabilis nila, at ang kanilang mga figure at kakayahan ay katulad ng purple-haired demonic duo. Pagkatapos ay tinambangan sila ng dalawa at ninakaw ang mga mahahalagang prutas, at nagtagumpay sila dahil kinailangan ni Angelica na harapin ang mga baging. Kuya Francis. Inihayag ni Angelica ang isang masakit na ekspresyon ng kawalang paniwala habang pinapanood niya ang purple-haired demonic duo, na lumipad palayo. Whoosh! Isang layer ng purple at silver light ang tumakip sa dalawang figure na may purple na buhok habang sila ay nagsanib sa kalawakan at nawala. Napakabilis. Pwede ba ang isa sa kanila ay magpakadalubhasa rin sa mga spatial techniques? Nagulat si Godfrey. Hindi masasabi ng isang tao ang tunay na purple-haired demonic duo mula sa peking mula sa mga imahe lamang, lalo na kung paano sila nagtagumpay na mawala sa kalawakan. Mahirap paniwalaan. Bulong ni Francis. Mayroong hindi mabilang na kakaiba at espesyal na mga tao sa gitna ng mga henyo na pumasok sa Divine Illusion Dimension. Nasuri nila ang tatlong kapangyarihan na taglay ng peking duo. Isang malakas na kakayahan sa pagkopya. 2, mga spatial technique na katulad ng kay Godfrey. 3, isang lihim na pamamaraan na maaaring magpapahintulot sa kanila na sumanib sa kanilang kapaligiran, na maaaring nauugnay sa una o pangalawang kakayahan. Angelica, may napansin ka bang kaina-hinalang punto? Nag-isip sandali si Angelica bago sumagot. Batay sa nangyari sa iba pang puwersa, ang peking duo ay lumitaw lamang sa kritikal na sandali bago nagnakaw mula sa kanila. Kritikal na sandali. Nagkatinginan sina Francis at Godfrey at hindi makapaniwala. Noong nagnakaw sila sa iba noon, napakahirap na maunawaan ang tamang oras sa bawat oras. Naiintindihan ko. Ang sagot sa puso ni Francis ay nagiging mas malinaw, at ito ay naghihintay lamang na sumabog. Sa sandaling ito, isa pang grupo ang nagsimulang makita. Angelica, magkita tayo mamaya.
Biglang binitawan ni Francis ang kilos ng kanyang kamay. Flop! Flop! Marami sa mga elite ng pamilya Duanmo ang lumuhad sa lupa o naging hindi matatag. Whoosh! Noon lang umalis sa Illusion Maze Domain ang Elder sa Green at Company. Saan nagpunta ang purple-haired demonic duo? Bumantong hininga ang lahat, ngunit naguguluhan sila. Tanging ang matanda na naka-green at ang lalaking nakaitim ang may gulat na ekspresyon. Nasulyapan nila ang isang purple and silver streak na sumanib sa mga gusali ng Seiya Palace. 842. Sa labas ng Seiya Palace, ang napakalaking black-scaled na katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay umikot-ikot sa hangin. Paminsan-minsan ay nadudurog nito ang kuko nito patungo sa God's Forbidden Array at naging sanhi ng pagputok ng daan-daan at libu-libong mga sinag ng liwanag na kulay lila at dugo. Zizis, kasi simula pa lang ng laro, at naglaro na ang mga piraso ng chess ko. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may mapaglarong ekspresyon. Maderama at makokontrol nito ang sitwasyon at galaw ng lahat sa loob ng Seiya Palace sa pamamagitan ng Mark of Destruction. Ito ay tulad ng isang tagalabas na nanunood ng isang labanan sa isang hola. Sa parehong sandali, sa isang tiyak na sulok ng Seiya Palace, dalawang may kulay ube na figure ang nagtago sa isang malaking puno sa isang courtyard. Ang susunod na target na tambangan ay Sky Sword Pavilion. Ang Little Sword Saint ng Sky Sword Pavilion ay hindi simple. Kailangan nating maging mas maingat sa pagkakataong ito. Ang hitsura ng 2 taong ito na may purple na buhok ay eksaktong kapareho ni na Francis at Godfrey. Isang malamig na boses na tila nakatingin sa bawat buhay na nilalang sa pandinig ng dalawa, mag-ingat ka. Maaaring nahulaan na ng totoong purple-haired demonic duo ang iyong mga pagkakakilanlan. Naiintindihan, Lord Black Serpent Dragon. Ang dalawang figurang may kulay ube na buhok ay may magalang na ekspresyon. Sa sandaling ito, isang grupo mula sa Sky Sword Pavilion ang pumasok sa isang 6 na panig na metal na gusali. Ang 6 na panig na gusali ay ginawa mula sa isang madilim na pulang metal na materyal na naglabas ng nagninangas na aura bago pa man sila makalapit. Pagbuo ng pagpipino. Binasa ng isang lalaking may puting bigot mula sa Sky Sword Pavilion ang 3 salita sa gusali na may kumikinang na mga mata. Nang marinig ang mga salitang iyon, nanginginig ang puso ng ilang mga henyo. I can feel the summoning of a divine sword. Ang Little Sword Saint ay tila pumasok sa isang mystic state ng sword daw. Hu! Ang kanyang puting bigot at puting buhok ay biglang umihip sa hangin habang ang pag-akyat ng banal na sword intent ay lumabas mula sa kanyang mga mata. Sino nandyan? Ang Little Sword Saint ay agad na tumalikod, at isang kalahating transparent na guhit ng nakakasilaw na 5 kulay na sword light ang tumusok patungo sa malaking 3 sa likuran niya. Ang pag-atake na ito ay naglakbay sa parehong mga sukat ng pisikal at mental na enerhiya. Arg! Nakakatakot na atake ng espada. Nanginginig ang puso ng 2 may kulay ube na figure sa puno. Sa sandaling iyon, ang matalim na ekspresyon ng Little Sword Saint ay tila lumaki, at ang mga sword beam na tumatakip sa kalangitan ay nagpanik sa 2. Ang 2 may kulay ube na figure ay umuungol nang sila ay naging isang bahid ng lilang at pilak na liwanag at mabilis na tumakbo sa isang hardin sa di kalayuan. Senior Sword Saint, ang 2 iyon ay tila ang purple-haired demonic duo, magalang na sabi ng isang kabataang nakaitim na tila kakapasok lang. Ang kapangyarihan ng sword daw na pinakawala ng Little Sword Saint ngayon ay nakakatakot, at ang kanyang sword intent ay maaaring maglakbay sa parehong pisikal at mental na mga sukat ng enerhiya. 2 lang silang non-human brats. Ayokong sayangin ang energy ko sa kanila. Malamig na ngumisi ang Little Sword Saint at pinamunuan ang grupo mula sa Sky Sword Pavilion patungo sa 6 na panig na metal na gusali na kilala bilang Building of Refinement. May mga itim na metal na pinto sa harap at likod ng 6 na panig na gusali. Ang Building of Refinement na ito ay tiyak na naglalaman ng walang kapantay na sandata. Kung makuha natin ito, maaari tayong lumaban sa Black Serpent Dragon, sabi ng Little Sword Saint sa malalim na tono, at nagsimulang suriin ng mga elite ng Sky Sword Pavilion ang lugar. Makalipas ang ilang sandali. Whoosh! Whoosh!
Ang isa pang grupo ay lumapag sa harap ng Building of Refinement, at ang kanilang puwersa ay mas malakas kaysa sa Sky Sword Pavilion. Mahusay na mga imperial ng GAN. Ang isang sword light ay tila kumislap sa mga mata ng malamig na babaeng sword cultivator mula sa Sky Sword Pavilion. Sa katunayan, ang mga figure ng ika-8 prinsipe, ang ika-9 na prinsipe, ang ika-13 prinsipe, at ang kumpanya ay nakita. Naramdaman ng may Sacred Emperor Sword ang isang makapangyarihang sword intent dito. Tumaas ang kilay ng ika-13 prinsipe habang sinisiyasat niya ang 6 na panig na metal na gusali. G. Ang spiritual connection rat sa balikat ni Cedric ay naglabas ng nasa sabik na tunog. Mukhang tiyak na naglalaman ang Building of Refinement na ito ng mahalagang kayamanan ng sword daw, naisip ng 8th Prince. Sinimulan din ng mga Great Gun Imperial na siyasatin ang Building of Refinement, at nakita ng isang master ng panday ng Imperial na may depekto sa God's Forbidden Array sa paligid nito. Sa katunayan, kung kumpleto ang God's Forbidden Array, hindi natin mararamdaman ang aura ng mga kayamanan sa loob. May ngiti sa mukha ang master ng panday. Sa isang sulok ng malayong hardin. Nakakatakot ang matandang iyon. Nagkatinginan ng dalawang may kulay ube na figure habang napuno ng solemna ang kanilang mga mukha. Shua! Sa isang iglap, ang dalawang figure na may purple na buhok ay naging dalawang hindi tao na lalaki. Ang isa sa kanila ay natatakpan ng asul na kaliskis at may asul na sungay, katulad ng lahi ng Serpent Dragon. Ang iba pang hindi tao na lalaki ay may isang pares ng earthen dilaw na sungay at isang pares ng beady green na mata. Siya ay binubuo ng berdeng kalamnan. Ang matandang iyon ay malamang na ang pinakamalakas at nakakatakot sa lahat ng pumasok mula sa labas ng mundo, sabi ng Blue Serpent King sa isang maingat na tono. Nakakatakot siya. Hindi pa ganap na nakaka-recover ang beady green-eyed non-human male. Kahit na ang Void God Realm Emperors ay maaaring hindi niya kapareha. Kahit na ang kakayahan ng aking Thousand Changes Dragon Bloodline ay hindi nakaligtas sa kanyang mga mata. Hindi na kailangang magmadali. May mga kahinaan din ang Little Sword Saint. Dati siya ay isang peak emperor na nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa Mystic Light Realm, ngunit ngayong narating na niya ang katapusan ng kanyang lifespan, ang kanyang life force at kaluluwa ay nalalanta, at ang kanyang cultivation ay bumaba. Anumang makapangyarihang galaw ay ubusin ang kanyang life force, at waging strength. Nakarinig si Jack ng mga kwento tungkol sa puting bigot na Little Sword Saint. Ito ay tiyak na isang himala. Noong nagsimula pa lang maglinang ang Little Sword Saint, ang kanyang talento ay napaka-normal, at maaari pa itong ituring na basura. Gayunpaman, ang kanyang pag-unawa sa sword daw ay umabot sa isang nakakatakot na yugto, at nagawa niya maging isang emperador pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng pagsisikap. Gayunpaman, pagkatapos ng isang malaking labanan kung saan napatay niya ang isang Mystic Light Realm Sacred Lord, nagsimulang lante ang puwersa at kaluluwa ng Little Sword Saint. Ang Little Sword Saint ay umaasa sa kanyang makapangyarihang sword daw intent at iba't ibang mga kayamanan upang pabagalin ang rate ng kanyang nalalante na puwersa ng buhay at kaluluwa, ngunit kung hindi siya makakahanap ng anumang mga kayamanan na lumalaban sa langit sa Divine Illusion Dimension, ang Little Sword Saint ay hindi mabubuhay ng higit sa 3 taon. Ang Building of Refinement ay maaaring naglalaman ng hindi masamang banal na sandata o kayamanan. Hindi ninyo dapat palampasin ang pagkakataong ito. Biglang tumunog ang boses ng Black Serpent Dragon sa kanilang isipan. Banal na sandata o kayamanan. Nagkatinginan sina Jack at Green Beady Eyes at naramdaman nilang bumilis ang tibok ng kanilang puso. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may medyo mataas na pamantayan, kaya ang hindi masama ay tiyak na hindi magiging isang bagay na simple. Ang mungkahi ng Black Serpent Dragon ay nagpaiwan sa dalawa na aalis na sana. Magkakaroon tayo ng pagkakataong makalusot kapag marami ng tao. Hanggat hindi ginagamit ng Little Sword Saint ang kanyang sword intent laban sa atin, kung gayon walang sino man ang dapat na makakita sa atin. Tumango si Green Beady Eyes. Sa tulong ng Black Destruction Serpent Dragon, ang dalawang hindi tao ay parang isda sa tubig sa loob ng Seiya Palace.
Gayunpaman, habang ginagawa ng dalawa ang kanilang mga plano, isang nakakagulat na eksena ang lumitaw. Iyon ay, itinaas ni Green Beady Eyes ang kanyang mga mata at tumingin sa langit. Kasabay nito, ang mga miyembro mula sa Skysword Pavilion at ang mga Imperial sa harap ng 6 na panig na metal na gusali ay tumangala lahat na parang may naramdaman sila. Isang transparent na purple na Eye of Heaven ang lumitaw sa kalangitan at malamig na tumingin sa ibaba na parang ang heavenly daw mismo. Nanginig ang puso ng Little Sword Saint habang nakatingin sa Eye of Heaven. Hindi siya makakita sa Eye of Heaven kahit na sa kanyang sword intent. Yung mata. Naramdaman ng 8th Prince na pamilyar ang mata na ito. G. Ang spiritual connection rat sa balikat ni Cedric ay nagsimulang manginig sa takot habang ang Eye of Heaven ay nakatingin sa ibaba. Sa harap ng 6 na panig na gusali, lahat ng mga henyo at elite ay tahimik. Ang Eye of Heaven ay tumingin sa ibaba na may hindi masusungit na mental energy pressure. Maging ang Little Sword Saint ay nakaramdam ng pressure. Sa malayong hardin. Anong uri ng pag-iral iyan? Naramdaman ni Jack at Green Beady Eyes ang lamig at presyon mula sa Eye of Heaven, at tumindig ang kanilang mga balahibo. Parang nakatingin sa kanila ang Eye of Heaven. Sure! Isang maraming kulay na liwanag ang kumislap sa paligid ng Green Beady Eyes. Sa sumunod na sandali, nawala sina Green Beady Eyes at Jack. Makalipas ang ilang hininga, nagpanggap ang dalawa bilang dalawang maliliit na puno na nagtago sa hardin. Isang malamig na boses ang tumunog sa tabi ng kanilang mga tainga kasabay ng pagsabog ng mental energy. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Jack at Green Beady Eyes. Sure! Sa kabutihang palad para sa kanila, ang mata ng langit ay huminto lamang ng ilang saglit, na para bang nakatingin lamang ito sa ibaba mula sa itaas. Lord Black Serpent Dragon, ang mata na iyon. Ano? Hindi maiwasang magtanong ni Green Beady Eyes habang tumatayo ang kanyang mga balahibo. Bagamat ang Eye of Heaven ay mukhang wala itong nakakasakit na kakayahan, nagbigay ito sa dalawa ng isang mapanganib na pakiramdam. And, nililigawan mo si kamatayan. Ang galit na dagandong ng Black Destruction Serpent Dragon ay tumunog sa tabi ng kanilang mga tainga. Naramdaman ni Jack at Green Beady Eyes ang kanilang dugo na nanginginig. Sa ibang lugar sa Seiya Palace, sa tabi ng God's Forbidden Array. Sure! Isang transparent na purple na Eye of Heaven ang nakaharap sa Black Destruction Serpent Dragon, na pinaghihiwalay lamang ng God's Forbidden Array. Palaki ng enerhiya ng pag-iisip. Isang purple spike ang bumaril mula sa Eye of Heaven at tumusok sa kaluluwa ng Black Serpent Dragon. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi nasaktan, ngunit ito ay nagalit. Isang napakaraming langgam ang nangahas na salakayin ng isang Martingale na nilalang mula sa Destruction Dragon Race. Boom! Hinampis ng Black Destruction Serpent Dragon ang kuko nito pasulong, ngunit naharang ito ng God's Forbidden Array. Ang God's Forbidden Array ay lubhang kakaiba. Ang mga pag-atake mula sa labas ay haharangen, ngunit ang mga pag-atake mula sa loob ay hindi maaapektuhan. Void Space Eye Slash. Isang 2 yarda ang haba na talim na may immortal at walang kamatayang aura ng God Tribulation Lightning na hiniwa sa ulo ng Black Serpent Dragon. Shoo! Isang mahinang marka na kumukuha ng dugo ang lumitaw sa balat ng ulo ng Black Destruction Serpent Dragon, ngunit agad itong gumaling. Umuungol. Ang Black Serpent Dragon ay sumalungat sa napakalaking katawan nito laban sa God's Forbidden Array, at ang dagandong nito ay nagpaalerto sa lahat ng mga henyo at elite na may Mark of Destruction sa loob ng Seiya Palace. Dahil ang koneksyon sa pagitan ni Jack at Green Beady Eyes ay napakahigpit sa Black Serpent Dragon, ang kanilang dugo ay umikot, at halos maubos sila ng dugo. Sure! Ang Eye of Heaven ay nanatili lamang sa loob ng Seiya Palace para sa ilang paghinga at nagpakawala ng ilang pag-atake bago mabilis na nawala. Tulad ng inaasahan, ang katawan ng isang Destruction Dragon. Sa loob ng underground cellar sa kailaliman ng Seiya Palace, dahan-daang iminulat ni Francis ang kanyang mga mata. Anong nangyari ngayon lang? Narinig ni Godfrey ang dagandong ng Black Serpent Dragon mula sa Mark of Destruction sa kanyang katawan, pati na rin ang isang nasusunog na sensasyon.
Hindi niya alam na ginamit lang ni Francis ang Eye of Heaven para tingnan at ang buong Seiya Palace at atakihin ang Black Serpent Dragon para subukan ang mga kakayahan nito. 843 paglutas ng marka. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Francis ang Eye of Heaven sa loob ng ilang taon. Ang dahilan kung bakit niya ito ginawa ngayon ay hindi para ipakita ang kanyang lakas sa ibang puwersa o hamanin ang walang kapantay na Black Destruction Serpent Dragon. Isa lang ang layunin niya, at iyon ay ang pangasiwaan ng sitwasyon ng buong Seiya Palace. Ang hitsura ng peking purple-haired demonic duo ay naging dahilan upang iwasan siya ng ibang puwersa, at ang Black Serpent Dragon sa labas ng Seiya Palace na lihim na kinokontrol ang mga tao ay nagparamdam kay Francis na parang nawawala na siya ng kontrol sa sitwasyon. Lahat sila ay may kaaway sa harap nila, ngunit ang kapalaran ay umiral kasama ng panganib. Ayaw niyang mawala ng kontrol sa ngayon. Gamit ang Eye of Heaven, maaaring pangasiwaan ni Francis ang buong Seiya Palace at kontrolin ang pagbabago ng tubig. Gaya ng hula niya, ang peking purple-haired demonic duo ay kinokontrol ng Black Destruction Serpent Dragon. Kung wala silang mga pointer na ibinigay ng Black Destruction Serpent Dragon, paano nagawang lumitaw ang peking purple-haired demonic duo sa kritikal na sandali at matagumpay na nakatakas sa bawat pagkakataon? Bukod sa Eye of Heaven ni Francis, ang Black Serpent Dragon lang ang may ganoong kakayahan. Maaaring subaybayan ng Black Serpent Dragon ang sitwasyon sa loob ng Seiya Palace sa pamamagitan ng Mark of Destruction sa katawan ng lahat. Ang kaibahan kay Francis ay ang Black Serpent Dragon ay hindi maaaring personal na sumali sa ngayon, kaya kailangan nito ang Blue Serpent King at Green Beady Eyes para gawin ang utos nito. Roar Bam! Boom! Tumaas ang dalas ng galit na pag-atake ng Black Destruction Serpent Dragon sa labas ng Seiya Palace. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay dapat na makacharge pagkatapos ng higit sa 20 araw. Kumikislap ang mga mata ni Francis. Malamang na gusto ng Black Serpent Dragon na ang mga tagalabas na ito ay kumilos bilang frontline. Pagkatapos ng lahat, labis pa rin itong nag-iingat sa sinaunang Diyos na si Seiya, at ang Seiya Palace ay malamang na marami pa ring nakatagong panganib. Anong nangyari ngayon lang? Sa underground cellar, tumingin si Godfrey kay Francis. Sa sandaling ito, natuklasan niya na si Francis ay may kumpiyansa na ekspresyon, na parang kaya niyang kontrolin ang sitwasyon ng buong palasyo. Hindi mahirap para kay Godfrey na hulaan na ang nangyari ngayon ay may kaugnayan kay Francis. Dapat nating alisin ang kaunting problema bago tayo kumilos, ngumiti si Francis at sinabi. Ibig mong sabihin. Ang Mark of Destruction. Naunawaan kaagad ni Godfrey. Tumango si Francis at umupo. Sinimulan ni na Francis at Godfrey na alisin ang marka ng pagkasira. Ito ay isang pinasimpleng bersyon lamang ng aktwal na Mark of Destruction, at naglalaman lamang ito ng tipak ng aura mula sa bloodline ng Destruction Dragon. Godfrey, subukan mong gamitin ang iyong special na kakayahan at ang Evil God Crystal para lumunin ito. Sabi ni Francis habang sinusubukang lutisin ang Mark of Destruction. Ang Mark of Destruction ay naglalaman ng makapangyarihang mga batas ng destruction, ngunit sa kabutihang palad, si Francis ay may kaunting alam tungkol sa mga mula sa paglinang ng Destruction Wind Lightning sa kanyang nakaraang buhay. Ang mga batas ng destruction from the Destruction Dragon Race ay may kinalaman sa pinagmula ng mundo mismo. Weng! Inilibot ni Francis ang kanyang Water of Wind Lightning at naglabas ng Green Water Sky Lotus, na may mga kakayahan sa paglilinis. Sa kaibuturan ng kanyang katawan, ang mga tipak ng iskarlate itim na aura ay sumanib sa kanyang laman at buto, at nadudurog pa ang kanyang kaluluwa. Sinubukan ni Francis na ilipat ang iskarlate itim na aura, ngunit walang nangyari. Sa labas ng Seiya Palace. Ignorante brat. Kahit na ito ay isang pinasimpleng bersyon lamang ng Mark of Destruction, kahit sinong mas mahina kaysa sa demigod ay walang magagawa para maalis ito. Itinigil ng Black Serpent Dragon ang kanyang mga pag-atake saglit nang lumitaw ang panunuya sa mukha nito. Gayunpaman, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon nito sa sumunod na sandali. Paano ito posible?
Biglang naramdaman ng Black Destruction Serpent Dragon na humihina ang isa sa kanyang mga marka, ang marka mula sa isa sa purple-haired demonic duo, si Francis. Weng! Ilang daang kidlat ng God Tribulation Lightning sa Purple Soul si ni Francis ang nagsimulang kuminang at nagningning ng kapangyarihang maaaring takutin kapwa ang mga Diyos at mga multo. Ang Water of Wind Lightning ay sumanib sa God Tribulation Lightning at nagsimulang linisin ang escarlate itim na aura. Sa kabutihang palad, nabawi ko ang bahagi ng aking Emperor Intent. Makokontrol na ni Francis ang bahagi ng God Tribulation Lightning sa kanyang katawan, at sa kanyang nakaraang karanasan sa buhay, ginamit niya ito tulad ng kung paano lumangoy ang isang isda sa karagatan. Madaling sumanib ang kidlat sa kanyang laman, katawan, at maging sa kanyang kadugo, kaya medyo madali para sa kanya ang paglilinis nito. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Mark of Destruction ay may kinalaman sa pinaka-orihinal na mga batas ng destruction, kaya kahit na ang God Tribulation Lightning ay hindi ganap na makakuha ng isang kalamangan. Ang pangunahing bentahe ni Francis ay ito ang kanyang katawan, habang ang Mark of Destruction ay walang reinforcements. Makalipas ang isang oras, nagawa ni Francis na pilitin ang Mark of Destruction sa isang sulok, at ginamit niya ang Water of Wind Lightning na kung saan ang God Tribulation Lightning ay sumanib dito upang selyuhan ito at dahan-daang gilangin ito pababa. Sa puntong ito, matutulungan na rin niya si Godfrey na pangasiwaan ang kanyang Mark of Destruction. Dahil si Godfrey ay napakatalino sa mga spatial na batas at may kapangyarihan din ang Evil God Crystal, maaari niyang banta talaga ang Mark of Destruction sa isang tiyak na antas. Gayunpaman, wala siyang God's Spiritual Eye, kaya hindi niya malinaw na maramdaman kung nasaan ang Mark of Destruction sa kanyang katawan. Ang isa sa mga kamay ni Francis ay dumapo sa balikat ni Godfrey, at agad na nagbago ang kanyang sentido. Damang-dama na niya ngayon ang aura ng Mark of Destruction. Itong uri ng inspection. Natigilan si Godfrey. Ibinahagi ni Francis ang pandama ng espiritual na mata ng kanyang Diyos kay Godfrey. Ang malabong pandama ni Godfrey patungo sa marka ng pagkawasak ay agad na naging daan-daang beses na mas malinaw. Agad niyang pinalibot ang isang layer ng masamang purple and silver na liwanag na mabilis na bumabalot sa escarlate itim na aura at nagsimulang lumunin ito. Weng! Ang Evil God Crystal sa katawan ni Godfrey ay naglabas ng masamang purple na glow, at ang malakas na aura na nagmumula dito ay naging dahilan upang maging si Francis ay nahihirapang huminga. Gaya ng inaasahan sa isang tunay na Diyos na kristal, naisip ni Francis. Karamihan sa mga God Crystal na lumitaw sa mundo ay mga substandard na God Crystals, tulad ng mga ginamit upang patakbuhin ang Spiritual Zone Teleportation Arrays. Sabi nga, ang substandard na God Crystals ay naglalaman na ng halos walang katapusang kapangyarihan. Ang naglalagablab na karwahe ni Francis ay mayroong substandard na God Crystal, na nagbigay dito ng halos walang katapusang enerhiya. Sa kabilang banda, nakuha ni Godfrey ang Evil God Crystal, na mas kakaiba. Ito ay isang tunay na Diyos Crystal sa pinakamababa, at ito ay tila nabuo mula sa kapangyarihan ng Diyos ng isang Evil God. Nagawa ni Godfrey na pigilan ang paglabas ng aura ng Mark of Destruction at sinimulan itong dahan-daang gilangin. Gayunpaman, parehong hindi naalis ni na Francis at Godfrey ang kanilang mga marka sa loob ng maikling panahon. Kailangan ko ng isang araw habang kailangan ni Godfrey ng 2, tansya ni Francis. Habang nire-resolve niya ang Marks of Destruction, binibigyang pansin din ni Francis ang nangyayari sa loob ng Seiya Palace. Sa harap ng 6 na panig na metal-ikong Building of Refinement, sinusubukan ng mga puwersang pinamumunuan ng mga Imperial at Skysword Pavilion na lusutan ang God's Forbidden Array. Lahat ng lugar kung saan sila nakatagpo ng kapalaran kanina ay wala man lang God's Forbidden Array sa paligid nila dahil lahat sila ay mga general item lang. Gayunpaman, iba ang Building of Refinement dahil mayroon itong God's Forbidden Array na nagpoprotekta dito. Lahat, mag-relax. Ang God's Forbidden Array sa loob ng palasyo ay walang gaanong kakayahan sa pag-counterattack dahil pangunahin itong narito upang protektahan ang mismong gusali, sabi ng isang master ng Imperial Array.
Bukod sa mga Imperial at Sky Sword Pavilion, naroon din ang Duanmu family, ang Cao family, Grand Duke Yuan's Palace, at iba't ibang puwersa na nagtipon sa harap ng Building of Refinement. Ang lahat ng mga grupong ito ay mayroong kahit isang Void God Realm King. Karamihan sa mga henyo at elite na nakapasok sa Seiya Palace ay may mas marami o mas kaunting nakuhang kapalaran. Sa ngayon, ang bawat miyembro ay may kapangyarihang labanan na maihahambing sa isang malahari o isang tunay na hari, kaya hindi sila dapat maliitin. Sa tingin ko, dapat tayong gumamit ng array upang masira ang array. Maaari tayong bumuo ng array na gumaganap na kabaligtaran sa array na ito at gamitin ito upang palawakin ang flow, ngumiti ang array master at sinabi. Ang lahat ng puwersa ay nagpadala ng kanilang mga master ng array upang bumuo ng isang array sa harap ng Building of Refinement. Makalipas ang kalahating araw, matagumpay na naitayo ang isang complex at condensed array sa harap ng Building of Refinement. Weng Bo Bo. Isang madilim na pulang whirlpool ang kumikinang sa paligid ng Building of Refinement, at lahat ng mga kalapit na eksperto ay nakaramdam ng pagkasunog. Natuyo ang kanilang mga bibig, at para silang mga langgam na tumatakbo sa mainit na kawali. Kung nanatili ang Void God Realm Kings dito ng masyadong matagal, baka ma-roasted sila. Sa kabutihang palad, ang kapintasan sa harap ng Building of Refinement ay lumalawak, at ang mga grupo ay nagpapalitan upang mapanatili ang hanay. Hindi na natin kailangan ng isang buong araw para makapasok sa Building of Refinement. Kung tama ako, dapat itong lugar kung saan kinukumpuni ang mga armas at kayamanan sa Seiya Palace, nakangiting sabi ng Array Master. Sa isang hardin na malayo, dalawang may kulay ube na figure ang sumanib sa mga puno at pinanood ang bawat paggalaw sa Building of Refinement. Pipili tayo ng magandang pagkakataong kumilos pagkatapos magbukas ng Building of Refinement. Ang pag-asa ay lumitaw sa mukha ng Blue Serpent King na si Jack. Ang Building of Refinement ay hindi pa nagbubukas, ngunit ang aura ng mga kayamanan ay nararamdaman na. Sinabi ng Black Serpent Dragon na maaaring mayroong isang mahalagang kayamanan na nasa loob ng Building of Refinement. Kasabay nito, sa harap ng isang madilim na gusaling gawa sa kahoy, ang mga henyo at elite mula sa Sky Suspension Palace na pinamumunuan ni Weston at ang dalawa pang hari ay nakatayo sa harap ng isang pinto. Ang Legacy Mystic Technique ng Heaven. Bukas. Ikinaway ni Senior Marshal Brother Hugh ang kanyang kamay, at isang alon ng dark green water rune ang sumanib sa pinto at nagbigay ng gintong liwanag. Si Weston at ang babaeng naka-apricot robe ay parehong naglagay ng kamay sa balikat ni Senior Marshal Brother Hugh. Ang pinto sa madilim na gusali ay itinulak ni Senior Marshal Brother Hugh, at nakita ng lahat ang isang bungkos ng mga lumang libro na nagbibigay ng mahinang liwanag. Ang mga lumang aklat na ito ay lumutang sa gusali na parang mga bituin sa kalawakan. Mayroong hindi bababa sa ilang dosenang libong mga libro. Whoosh! Mabilis na pumasok sa madilim na silid ang mga taga-Sky Suspension Palace. Pagkatapos ay maingat na isinara ni Senior Marshal Brother Hugh ang pinto sa bookroom. Gayunpaman, walang nakaalam na, nang ang huling kalahating hakbang na hari ay pumasok sa gusali, isang transparent na purple na Eye of Heaven ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng silid ng aklat. Isang kakaibang liwanag ang kumikinang sa Eye of Heaven nang mawala ito sa langit. Sa loob ng underground cellar. Nagtagumpay ako sa paglutas nito. Biglang binuksan ni Francis ang kanyang mga mata. Nawala na ang escarlate itim na aura ng Mark of Destruction sa kanyang katawan. Ang God Tribulation Lightning ay talagang karapat-dapat na maging pamatay na hakbang ni Francis. Nagawa pa nitong tanggalin ang pinasimpleng Mark of Destruction. Sa susunod na kalahating araw, tinulungan ni Francis si Godfrey na lutisin ang Mark of Destruction sa kanyang katawan. Makalipas ang isang oras, sa harap ng Building of Refinement. Tagumpay. Ang madilim na pulang glow sa ibabaw ng anim na panig na tore ay lumabo, lalo na malapit sa lugar sa harap na pasukan. Basag. Boom! Ang itim na metal na pinto ay dahan-daang itinulak ng isang hindi nakikitang puwersa, at ang limang kulay na hanay sa harap ng Building of Refinement ay nabasag. Bam! Bam! Sa sandaling bumukas ang metal na pinto, isang nakakatakot na alon ng mainit na hangin ang bumaril.
Makakakita ang isang tao ng kalahating transparent na madilim na pulang hangin na umiihip sa ilang eksperto malapit sa pintuan. Malangaw-ngaw ang mga hiyawan sa harap ng Building of Refinement. Ang ilang mga henyo at elite na hindi nag-react sa oras ay sinunog. 844. Arg! Ang alon ng mainit na hangin ay sumabog mula sa pintuan ng Building of Refinement, at ang mga hiyawan ay tumunog ng ang 4 o 5 henyo ay naging isang tumpok ng abo. Mayroong higit sa 100 kalahating hakbang na kings at kings na nasugatan din. Isang imperial na henyo na katatapos lamang maging isang hari ay tinamaan ng alon ng mainit na hangin, at ang kanyang nasuyong katawan ay nakahiga sa harap ng pinto. Sa harap ng itim na metalikong pinto ng Building of Refinement, ang mga Imperial, Sky Sword Pavilion, Grand Duke Yuan's Palace, at mga kasama ay natulala. Huminga ng malamig ang ilan sa mga eksperto na nakatakas. Mahigit sa 70% ng mga henyo at elite dito ay papatayin kung ang alon ng hangin ay tumama sa kanila ng direkta. Masasabi lang na malas ang mga malapit sa pinto. Maraming beses, ang mga nanalo ay hindi naman ang pinakamalakas, ngunit ang pinakamaswerteng. Kasalanan ko. Matagal nang hindi nabubuksan ang Building of Refinement, at hindi naapula ang apoy sa furnace. Dahil hindi mailabas ang init, naipon ito, na naging dahilan ng pagbuga ng alon ng mainit na hangin nang bumukas ang pinto. Ang pagkakasala ay nakasulat sa buong mukha ng Imperial Array Master. Itim din ang mukha at damit niya. Kung hindi dahil sa 8th Prince at ang kulubot na Elder na nagpoprotekta sa kanya sa kritikal na sandali, hindi siya makakaligtas. Ilang sandali pa, hindi na ganoon kalakas ang init mula sa Building of Refinement, pero mainit pa rin. Wala pang nangahas na pumasok sa itim na metal na pinto. Dapat tayong maghintay ng isa pang kalahating araw para mawala ang karamihan sa init. Ang maliit na bilang ng mga Array Masters na naruroon ay nagkasundo. Nakikita ng lahat ang isang malaking hurno sa loob ng Building of Refinement, at nagbigay ito ng eskarlato pulang liwanag. Bagamat ang Pogen na ito ay tinatawag na Pogen, mas mainam itong inilarawan bilang isang malaking bunganga sa ilalim ng lupa, o maging isang maapoy na kalaliman. Ang ningning ng apoy mula sa loob ng hurno ay nagparamdam sa lahat ng nag-aalab na sensasyon. Ang hurno na iyon ay nagpapalabas pa rin ng isang nakakatakot na apoy kahit na matagal nang narito. Maraming matatandang elite ang naroroon, ngunit ang apoy sa hurno ay tila walang hanggan, at walang nakauunawa kung paano iyon naging posible. Siguro ito ang domain ng mga Diyos. Baka sa mukha ng lahat ang pananabik at pag-asa. Marahil ay nakarating na sila sa isang mahalagang lugar sa Seiya Palace. Bagamat lahat sila ay nakakuha na ng maraming kapalaran, ang mga bagay na kanilang nakuha ay itinuturing na napaka-normal sa Seiya Palace. Lahat, mag-ingat. Nararamdaman ko ang malaking pinagmumula ng ipinagbabawal na apoy sa loob ng Pogen. Kung ito ay sumabog, kahit isang demigod ay hindi makaka-atres ng hindi nasaktan, sabi ng Little Sword Saint sa malalim na tono. Nang marinig iyon, nanginag ang puso ng lahat. Kung kahit na ang isang demigod ay hindi makaka-atres ng hindi nasaktan, kung gayon. Iyon ang kapangyarihan ng isang Diyos. Sa paglipas ng panahon, ang init na nagmumula sa Building of Refinement ay nagsimulang mawala, at karamihan sa mga ito ay kumupas pagkatapos ng kalahating araw. Sa oras na ito, ang liwanag mula sa loob ng Building of Refinement ay mas kalmado, at ang isa ay maaaring magsimulang makakita ng mga bato, punit-punit na mga sandata, at iba't ibang piraso sa loob. Bagamat punit-punit at basag-basag ang mga bagay na ito, ang aura na kanilang inilabas ay nayanig pa rin ang puso ng lahat. Weng! Nagsimulang manginig ang lahat ng mga sandata na naroroon, kabilang ang ilang inheritance sacred weapons. Nagsimulang umungol ang Sacred Emperor Sword sa kamay ng ika-13 prinsipe na parang nasa sabik. Godfallen Metal. Isa iyon sa mga sinaunang materyales na natatakan sa ipinagbabawal na lupain ng mga imperial. Natigilan ang ika-8 prinsipe. Nakilala niya na mayroong Godfallen Metal sa harap ng furnace, na napakabihirang sa Great Gunlord Dynasty.
Isang beses lang itong lumitaw sa bawat ilang dosenang milenya, at kailangan itong selyuhan at bantayan ng mga imperial dahil kahit na sila ay mayroon lamang ilang piraso. Ito ay isa lamang sa mga random na bato na naruroon. Ang mga materyales na katulad ng Godfallen metal ay makikita sa lahat ng dako sa harap ng furnace. Siyempre, ang mga bagay na tunay na nakaakit sa kanila ay ang mga sira-sirang armas at piraso sa lupa. Ang ilan ay kalahating kumpleto, at ang ilan ay kumpleto pa. Ang aura ng walang kapantay na sandata ay nagmula sa kailaliman ng Pagan. Tanging ang Little Sword Saint, ang ikasyam na prinsipe, si Angelica, at ilang iba pa ang nakakaramdam ng aura ng kumpletong sandata sa kailaliman ng furnace. Gayunpaman, dahil ang mga aura na ito ay matagal nang narito, ang mga taong ito ay hindi nang ahas na hawakan ang anuman gamit ang kanilang mga divine senses dahil maaaring lumikha iyon ng isang hindi mapigil ang sakuna. Pagkatapos ng lahat, ito ang building of refinement ng palasyo ng Diyos. Hindi katakataka kung lumitaw ang mga banal na sandata ng heaven grade, at maaaring mayroong ilang maalamat na ancient god weapons. Papasok muna ako. Isang matalim na kislap ng liwanag ang sumilay sa mga mata ng Little Sword Saint, at ang sword intent na tila nalampasan ang mga limitasyon ng buhay at kamatayan ay lumabas sa kanyang katawan. Seng! Sa isang iglap, ang Little Sword Saint ang unang pumasok sa building of refinement. Napuno ng paggalang ang mga tingin ng ilang henyo at elite sa likod. Alam ng marami na ang Little Sword Saint ay malapit na sa katapusan ng kanyang buhay at halos sumuko na sa buhay pagkatapos pumasok sa Seiya Palace. Sundan mo siya. Ang mga puwersa ng Sky Sword Pavilion, ang mga imperial, ang Duanmo family, at ang kumpanya ay maingat na sumunod sa Little Sword Saint. Nagsimulang mag-apoy ang mga paa nila pagkapasok sa building of refinement. Arg! Dahil sa sobrang init, tumalon-talon ang maraming henyo habang nagsisisigaw. Sa sandaling ito, medyo gumaan ang pakiramdam ng mga nagtanim ng Dao of Fire, Dao of Ice, o Dao of Water. Ang mga elite na nagal inang ng Dao ng Apoy ay higit na naaayon sa init habang ang mga naglilinang ng Dao ng Yelo o ng Dao ng Tubig ay mas mahusay na lumalaban sa apoy. Masyadong mainit dito. Maging ang ika-13 prinsipe ay nakaramdam ng init at hindi makalaban. Bagamat siya ay naging hari pagkatapos pumasok sa Seiya Palace, siya ay isang marangal na kapanganakan at hindi kailanman napunta sa ganoong sitwasyon noon. Masyadong mainit. Kahit ang mga emperador ay iiho pagkatapos ng mahabang panahon dito. Nagsimulang pawisan at hindi mapalagay ang kalahating hakbang na Kings matapos na pumasok sa loob lamang ng ilang paghinga. Sa loob ng building of refinement, mas malapit ang isa sa gitna ng fire crater, mas mataas ang init. Sa sandaling ito, kakapasok lang nila sa building of refinement, kaya nasa gilid na sila. Hindi man lang sila malapit sa aktwal na Pagan. Gayunpaman, karamihan sa mga sirang armas at materyales ay malapit sa bunganga. Anumang sirang piraso o punit-punit na sandata o random na material dito ay magiging sanhi ng 3 star at 4 na bituin na puwersa na lumaban hanggang sa kamatayan. Ang Godfallen metal na casual na nakahandusay sa lupa ay isang bagay na tinatakan at itinago ng Great Gun Imperials. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ay ang mas kumpletong mga armas. Malapit na tayo. May ngiti ang Little Sword Saint na tila nakita sa buhay at kamatayan. Natatakpan siya ng puting liwanag ng espada habang hakbang-hakbang siya patungo sa Pagan. Sa sandaling ito, ang sword aura mula sa Little Sword Saint ay nagpasindak sa puso ng lahat. Jang! Ang huni ng isang espada na tumutunog sa buong kaluluwa dimensyon at sa buong langit at lupa ay nagmula sa kailaliman ng building of refinement. Nagsimulang manginig ang dugo ng lahat at si True Yuan. Nakakatakot na aura ng espada. Ang huni ng espada ay nagpatigil sa mga yapot ng lahat. Pakiramdam nila ay isang malamig na espada ang tumusok sa kanilang mga puso. Nagawa nilang tumingin, at nakita nila ang isang kalawang na tansong espada na nasaksak sa lupa malapit sa Pagan. Natigilan at nataranta ang lahat. Ang mukhang kalawang na espadang ito ay mukhang basura, ngunit kung titingnang mabuti, malalaman nila na ang material ng espadang ito ay sinaunang at tiyak na hindi simple. Jang!
Ang espadang nasaksak sa lupa ay umuugong at naglabas ng malakas na aura ng sword daw na tumama sa hangin at diretso sa kaluluwa ng isang tao. Wow! Wow! Ang ilan sa mga henyo na hindi sapat ang lakas ay agad na umubo ng dugo at nasugatan. Plop! Plop! Kasabay ng init mula sa Building of Refinement, ilang half-step na kings ang nahimatay. Paano? Ang Sacred Emperor Sword na pag-aari ng ika-13 prinsipe ay nagsimulang manginig. Ang humuhuni mula sa kalawang na espada na iyon ay naging dahilan ng kahit na ang Sacred Emperor Sword ay natakot at nag-iingat. Kahit na ang mga banal na sandata ng Heaven Grade ay hindi kayang takutin ang Sacred Emperor Sword, at iyon ay isang punit-punit na sandata na mas mahina. Ang Great Gun Imperials ay natigilan. Ang ika-8, ika-9, at ika-13 prinsipe ay nagkatinginan sa isa't isa dahil sa gulat. Kahit na hindi nito nagamit ang lahat ng lakas nito sa Divine Illusion Dimension, alam nila ang kahalagahan ng Sacred Emperor Sword. Sword ng sinaunang Diyos. Iyon ay malamang na isang punit-punit na ancient god weapon. Ang tatlong prinsipe ay dumating sa isang nakakagulat na conclusion, at ang conclusion na ito ay naging mas maingat sa kanila. Kapag ang isang kayamanan ay masyadong mahalaga, ito ay talagang isang kalamidad. Ang mga sinaunang armas ng Diyos ay nagmula sa panahon ng Atavistic, o maging sa panahon ng Immemorial. Ang gayong lakas ay lumitaw lamang sa mga alamat. Ang isang substandard na god weapon ay lumitaw ilang libong taon na ang nakalilipas, sinira ang isang 3-star force at pinatay ang 3 sacred lords. Ang substandard na god weapon na iyon ay nagmula sa isang 4-star power. Sky Suspension Palace. Mga bulalas mula sa Building of Refinement. Gayunpaman, ang kalawang na tansong espada ay hindi isang substandard na sandata ng Diyos, ang aura lamang ang nakakatakot sa Sacred Emperor Sword. Sa labas ng Building of Refinement. Ang aura ng sinaunang armas ng Diyos. Dalawang figure na may purple na buhok ang pumasok sa pinto ng Building of Refinement sa ilalim ng layer ng silver at purple. Purple-haired demonic duo. Ilang mga henyo at elite na hindi nakayanan ang init ay nakakasagap ng sariwang hangin sa labas, at sila ay bumulalas na may galit nang makita ang dalawa. Gayunpaman, dahil sa init at aura ng kalawang na tansong espada, halos hindi maprotektahan ng karamihan sa mga tao ang kanilang sarili, kaya walang sinuman ang nagkaroon ng lakas o motibasyon na salakayin ang purple-haired demonic duo sa sitwasyong ito. Masasabing dumating sa tamang oras ang purple-haired demonic duo. Ang Little Sword Saint, na may pinakamalakas na battle power, ay lubos na naakit sa punit-punit na ancient god sword at hindi maabala. Kung ang Little Sword Saint ay nakilala ang punit-punit na ancient god sword, siya ay walang kapantay sa mga tagalabas. Bagaman ang pagkakataon na iyon ay mababa. Kailangan nating isaalang-alang ito. Pinag-uusapan ng 3 prinsipe ng Great Gun kung anong banta ang maaaring idulot ng tattered ancient god sword, pati na rin kung paano makalapit sa god fallen metal at sa iba pang mga materyales. Kasabay nito, sa harap ng isang madilim na silid ng aklat sa kabilang panig ng palasyo ng Seiya, ang mga mula sa Sky Suspension Palace ay nahuhulog sa mga sinaunang aklat na nagbigay ng mabituing liwanag. Ang aura ng ancient god weapon. Biglang iminulat ni Weston ang kanyang mga mata, at isang kakaibang piraso ng jade sa kanyang dibdib ang kumikinang na may purong puting liwanag at nagsimulang manginig. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.